Naimbag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Nasa 100 na tupad workers ang indideploy ng Dole Kalinga sa bayan ng Rizal para tumulong sa Brigada Eskwela. Tumutulong sila sa pagsiguro na malinis, ligtas at handa ang mga silid-aralan para sa pasukan. Karagdagang detalye mula kay Rod Azurin. 100 manggagawang benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad ang tumutulong ngayon sa paghahanda ng mga paralan sa bayan ng Rizal, Kalinga bilang suporta sa Brigada Eskwela 2026. Ang deployment ay bahagi ng pinalakas na koordinasyon ng Department of Labor and Employment at Department of Education para sa implementasyon ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa rehiyon. Sa Regional Brigada Eskwela kick-off ng DepEd Cordillera na ginanap sa Rizal National School of Arts and Trade, sinabi ni Dole CAR Regional Director Imelda Romanillos na layunin ng programa na sabay na matugunan ang pangangailangan ng mga paralan at mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga disadvantaged workers. Ang tupad po ng partnership natin ngayon ay pagtulong po para doon po sa mga magsasagawa ng mga trabaho in preparation for the opening of classes. Kabilang sa mga gawain ng mga tupad workers ang paglilinis ng mga silid-aralan, pagsasaayos ng bakuran, sanitation, waste management at paglilipat ng mga kagamitan, minor repairs, repainting at iba pang paghahanda na kailangan bago ang pagbubukas ng klase. Sa ilalim na programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw at tatanggap ng 505 pesos kada araw kasama ang insurance coverage at personal protective equipment mula sa Dole. Ayon kay Romanillos, target ng programa ang daan-daang paaralan at mahigit 1,700 silid-aralan sa buong Cordillera. Samantala, sinabi ni Kalinga Schools Division na Superintendent Gloria Buyao na malaking tulong ang suporta ng Pangulo upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase ngayong taon. Pinasalamatan din niya si Pangulong Marcos at DPWH Secretary Vince Tizon sa planong pagpapatayo ng bagong gusali ng Liwan West Elementary School at iba pang nakatakdang rehabilitasyon ng mga paralan sa bayan ng Rizal. We continue to commit ourselves towards seeing to it that every learner comes to school, their desire and their hunger for education is sustained, and that they finish with competence and skills and character, then we have done our part. Rod Azurin para sa PI News Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, idineploy din ng Dole ang ilang tupad workers sa ilang paaralan sa Baguio City. Ayon sa mga guro, malaking tulong ito sa kanila para maihanda ang mga silid-aralan. Magbabalita si PIAUC intern Angela Espiritu. Nakiisa ang mga benepisyaryo ng tupad sa Brigada Eskwela. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan para mas maiparamdam sa publiko ang kanilang mga programa. Kabilang sa mga paaralang pinuntahan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ang Baguio Central Schools bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa ika-8 ng Hunyo. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinadala sila ng Department of Labor and Employment upang tumulong sa pag-aayos, paglilinis at gawing ligtas ang mga pasilidad ng paaralan. Sa pamamagitan nito ay nagkaroon ng pansamantalang trabaho at kita ang mga benepisyaryo tulad ni Joanna Marietan na isang solo parent. So far kasi first timer, so wala pa akong masyadong alam sa tupad. Pero pag nakuha naman namin yung sweldo namin, mas malaking tulong kasi solo parent ako. Mas maganda na na-implement nila na tinanong nila kami kung saan kaming school kasi marami palang mga hindi nagagawa sa Brigada Eskwela na mga last na nagagawa namin ngayon. So far, ang dami naming nakitang mga hindi nagagawa ng mga utilities, mga ganyan, or yung mga maintenance nila like itong ginagawa namin. Ayon naman sa Principal 2 ng Baguio Central na si Jackson Cayaos, malaking tulong ito upang mas makapag-focus ang mga guro sa paggawa ng aralin. Napakalaking bagay ito kasi the week prior to the start of the school opening is the busiest week of the life of a teacher. So,
maliban sa pag-iinol, nagpre-prepare din ng mga lessons ang mga yan, nag-iisip kung paano ang gagawin sa first day of classes. Lalong-lalo na ngayon na mayroon tayong bagong structure ng school calendar, yung 3-term na tinatawag natin. Ngayon, kung wala yung mga tupad na nandito sa school ngayon, teacher ang gagawa sa kanilang yung trabaho na ginagawa ng mga tupad volunteers natin ngayon. Kaya mababawasan yung preparation ng mga teacher. Ayon kay Juliet Piok, Senior Education Program Specialist ng Department of Education Baguio, mayroong 79 na benepisyaryo ang ipinadala sa 16 na pampublikong paaralan dito sa Baguio City. Meron tayong tupad volunteers doon or beneficiaries na parents doon sa 16 schools dito sa Baguio City. Public schools. Meron tayong Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement ang Department of Education and then the Department of Labor and Employment. Maganda ang programang ito dahil sa agreement natin, sila po ay pupunta sa mga paaralan para sila ay tumulong during the Brigada Eskwela. Kaya yung mga beneficiaries natin na pumunta sa 16 schools na yon, nandun na sila May 28 pa. At sila ay magtatapos June 13. Mula rito sa Baguio Central School, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera. Samantala, nagkaisa ang mga magulang at volunteers sa pagbubukas ng Brigada Eskwela sa Baguio City. Bida rito ang kahalagahan ng pagkakaisa ng komunidad para sa maayos na kalagayan ng isang paaralan. Si PIAUC Intern Ellie Borge Lardizabal para sa report. Bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga estudyante sa ika-8 ng Hunyo, muling nasaksihan ang espiritu ng bayanihan dito sa Joaquin Smith National High School para sa unang araw ng Brigada Eskwela 2026. Isinagawa na ang 5 araw na bayanihan sa iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas sa formal na pagsisimula ng 2026 Brigada Eskwela Program nitong Hunyo 1, 2026. Sa temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, hindi nagpahuli ang mga mag-aaral at guro ng Joaquin Smith National High School na ipakita ang tunay na kahulugan ng pagtutulungan. Nagpasalamat ang punong guro na si Janet B. Pascua sa mga nakibahagi sa aktibidad dahil sa patuloy nilang ipinakikitang commitment at dedikasyon sa pagsasaayos ng kanilang paaralan. A very warm and heartful welcome po sa ating Brigada Eskwela 2026 Kick-Off Program. Ti-present siya kakabsat kat ti amin na kayo namin ito nga dagat isa testament ti mako natin nga commitment kanag iti edukasyon. Bilang isa sa mga nangungunang kaagapay tuwing Brigada Eskwela, nagsagawa ng Electric Safety Inspections ang Benguet Electric Cooperative o BENECO sa pangunguna ni BENECO Board Member Joseph Zambrano. Top priority, ganyan binigyan diin ng BENECO Community Relation Officer na si Chris Gonzalez ang kaligtasan ng mga estudyante sa kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga paaralan. Okay, number 1 is ang kooperatiba natin na tumutulong, kaagapay sa Brigada Eskwela. And number 1 na tinitingnan po natin ay safe yung mga estudyante po na papasok in terms of yung electrical safety. So ang first na ginagawa po ng ating kooperatiba ay chine-check po lahat yung control panel ng breakers ng mga eskwelahan. And tinitingnan rin namin yung main line, and yung linya rin sa loob, including yung mga switches and yung ating mga bulb. Para naman kay Sante Butdoy, bilang isang ama, ay nararapat na maayos ang mga pasilidad at komportable ang mga bata kapag sila ay pumasok sa paaralan. May anak po ako na nag-aaral dito. Napakahalaga po na makita po natin ng mga classroom ng mga bata pagpasok nila, nakahanda na para sila ay mag-aaral. Alinsunod sa DepEd Order No. 009 Series of 2026, isinagawa ang Brigada Works hanggang Hunyo 5, 2026. Sa nalalapit na pagbubukas ng paaralan,
Hinihikayat ng mga eskwelahan ng mga magulang at mag-aaral na magtulong-tulong para sa ikaayos at ikauunlad ng kanilang pangalawang tahanan. Mula rito sa Joaquin Smith National High School, ako po si PIAUC Intern Ellie Lardizabal para sa PIA News Cordillera. Kasabay ng pagbubukas ng Brigada Eskwela, sinimulan din ang implementasyon ng Brigada Pagbasa sa ilang paaralan sa La Trinidad Benguet. Layunin din nito na maihanda ang mga pag-aaral sa pasukan. Report hatid ni PIAUC Intern Laika Shane Corpus. Kasabay ng paghahanda ng mga silid-aralan, binuksan dito sa Boyagan Elementary School ang Brigada Pagbasa Program upang hasain ang kakayahan sa pagbasa at pagbilang ng mga mag-aaral at maihanda sila sa darating na school year. Ang inisyatibong ito ay nakatutok sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 upang tugunan ang hamon sa literasya at numerasya bago pa man opisyal na magsimula ang klase sa Hunyo 8. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalaga ang maagang interbensyon sa tulong ng iba't ibang sektor ng komunidad. Yung Brigada Pagbasa kasi natin is para matulungan natin yung mga mag-aaral na nahihirapang magbasa through the help of stakeholders and volunteers para as early as this week at least may maitulong sa kanila, lalo na yung mga hirap talagang magbasa. Malaki naman ang pasasalamat ng mga magulang sa programang ito dahil mas natututukan ang kanilang mga anak sa personal na paraan. Para sa kanila, ito ang mabisang hakbang upang mailayo ang pansin ng mga bata sa labis na paggamit ng mga gadget at social media. Siyempre, mas maganda ito kasi yun nga, natututukan ng mga teacher ang mga anak natin. At saka at saka parent and child and then teacher and child, yung banding nandun pa rin siya. Yung banding, yun pa rin, nandito pa rin sa puso. Kung ipapaubaya mo lang sa cellphone, wala lang, parang nagiging yaya lang ang cellphone, di ba? Kaya, mas maganda ito, balik nila yung pagbasa. Bukod sa mga katuwang na organisasyon tulad ng Clear Car Project, nananawagan din ang komunidad ng mas malawak pa na suporta ng ibang sektor upang matiyak ng walang batang maiiwan pagdating sa pag-unawa sa kanilang binabasa. Natututo silang maging on their own na magbasa, tapos natututo silang maintindihan ng mabuti kung ano ang binabasa nila. Magandang project ito. Sana kasali rin ang mga SK youth na tumulong para maibahagi ang lingap Brigada Pagbasa sa mga kabataan. Ang Brigada Pagbasa ay programa ng Department of Education sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa learning gaps at itaguyod ang functional literacy sa mga mag-aaral. Mula sa hamon ng kahandaan tungo sa pag-asa ng kaalaman, kaisa sa pagtataguyod ng karunungan ng kabataan ang pamahalaan. Mula rito sa Boyagan Elementary School, ako si PIAUC Intern Laika Shane Corpus para sa PIA News Cordillera. Sa Abra, nagsama-sama rin ang mga magulang at iba pang stakeholders para sa paglilinis at paghahanda ng mga silid-aralan para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Magbabalita si Jam Malingan. Nagsimula na ang isang linggong Brigada Eskwela 2026 matapos itong ilunsad ng Schools Division Office Abra kasama ang iba't ibang partners at stakeholders sa Bangued West Central School. Is a nationwide initiative of the Department of Education that mobilizes stakeholders to prepare public schools, even private schools, for the opening of classes. In the Schools Division of Abra, Brigada Eskwela is further strengthened through its banner program in Namuyo Project. Is already the contextualized banner program aligned to Brigada Eskwela. We prepare our learning spaces, our classrooms. Tapno, mas napimpintas ti panangrugi ti klase, mas ma-enjoy to ubing to may agbasa because they have a very clean classroom ready to welcome them back to school. The classrooms we prepare today
are not merely structures of concrete and steel. They are places where dreams are nurtured, character is formed, and futures are built. Ang Brigada Eskwela ngayong taon ay may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kaya may nga napunta sa classroom ni Tintadalos. So nga makitinulong kami lahat mo. Siyempre ma'am no, kasi nga brigada, agininam mo kami nga parents, ken naragsak kami ma'am nga kikita manin. Tatlo ko ma'am, madaran na rin itong trabaho, agdalos. Kaya mo tamam, ado kami ma'am, naragsak mo mamagamo kami. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Sa iba pang mga balita, muling inilapit ang murang bigas sa mga kwalipikadong residente ng Baguio City. Mga benepisyaryo nagpasalamat sa murang bigas na programa ng pamahalaan. May report si PIAUC intern Mark Legaspi. Muling isinagawa ang Benteng Bigas Meron na program sa Baguio City, partikular na sa Slaughter Road, Barangay Santo Niño, kung saan daan-daang residente ang nakabili ng murang bigas. Mahigit 300 benepisyaryo mula sa iba't ibang vulnerable sector ang nakabili ng murang bigas. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga senior citizen, person with disabilities, solo parents, public utility jeepney drivers, taxi drivers at mga magsasaka. Layunin ng pambansang programang ito na makapaghatid ng abot-kayang bigas sa mga pangunahing sektor ng lipunan. Ito, ang programa na ito na Benteng Bigas Meron na program. So, ito ay pambansang programa, no? Na ang pinakaunang or main purpose nito is makapagbenta tayo ng murang bigas para sa mga vulnerable sector, which is yung mga senior citizen, PWDs, solo parents, no? Tapos nadagdag na din yung mga from transport sector, farmers, no? Yun ang mga pangunahing beneficiaries natin dito. Isinagawa ang programang ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng Baguio City Farmers Agricultural Co-op, Food Terminal Incorporated, Department of Agriculture at National Food Authority. Ang Baguio City, marami kaming partners dito, no? So, magmula sa farmers, no? Farmers Co-op, yung Baguio City Farmers Agricultural Co-op, sila na yung farmers or group na nag-request. Sila yung kinausap namin para mag-request doon. So, meron silang MOA with FTI. Yung MOA ng city kasi at saka ng FTI is under review pa. Kaya hindi kami makapag-diretso. So, yun. Baguio City Farmers Co-op. Next is DA, Department of Agriculture. And next is FTI, Food Terminal Incorporated. And yung supply, kung saan natin nakukuha yung supply is sa NFA. Para sa ilang benepisyaryo, malaking tulong ang programang ito lalo na sa panahon ngayon kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa kanila, nakakatulong ang murang bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa araw-araw, lalo na para sa mga pamilyang may limitadong pinagkakakitaan at walang permanenteng trabaho. Malaking tulong po sa amin yan kasi sa mahal ng bilihin ngayon, ay katulad ko wala akong trabaho, nasa bahay na lang, malaking tulong po sa pamilya ko yan. Maganda po itong nangyayaring ito, yung mga inano ni Marcos na program natin. Benteng bigas. Malaking tulong po sa amin ito. Nasubok na namin. Kaya po ito po, nandito ako with my family. Kasi na maalsa at saka maganda, walang amoy. At saka isa po, ito pong programa ni President Marcos, that is good. Maganda. Maraming matutulungan at saka yung mga mahirap na walang pera kapos. Ito po na programa ni President Marcos, maganda ang patakaran ni Marcos ngayon. The best, basta President Marcos. Layunin ng programang ito na tiyakin na may maihaing kanin ang bawat pamilya sa kanilang hapagkainan.
Ako po si PIA UC Intern Mark Ligaspi para sa PIA News Cordillera. Para maibsan ang epekto ng kasalukuyang krisis sa mga driver at operator, naglaan ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa kanila. Daan-daang PUV drivers at operators sa Cordillera tumanggap ng subsidiya. Narito ang report ni PIA ISU Intern Caritz Reyes. Nagsimula na ang pamahagi ng LTFRB CAR ng fuel subsidy checks para sa mga kwalipikadong benepisyaryong Public Utility Vehicle o PUV operators at drivers sa Cordillera Administrative Region. Nasa 495 beneficiaries sa Cordillera ang inaasahang makakatanggap ng fuel subsidy ngayong taon. Kabilang dito ang mga taxi drivers, public utility bus, modern public utility jeepney, modern bus at iba pang public utility vehicle operators at drivers. Ngunit ito ay depende sa uri ng sasakyan. Umaabot mula 1,500 to 10,000 pesos ang subsidy na ipinagkakaloob para sa fuel at maintenance para sa mga sasakyan ng drivers at operators. Ang pinakalayunin ng fuel subsidy program na to para to ease the burden which brought by the yung crisis sa fuel. So the government find a way to help in a little way para ma-help naman yung, ay ma-ease naman yung burden, most especially sa not only the drivers, pati din sa mga operators. So yun ang pinakalunin to ease the burden of kasi kailangan na i-sustain nilang kailangan ng pangangailangan ng pamilya nila. Pangangailangan sa part ng operator is yung pangangailangan din ng hindi lang naman umaandar lang ng sasakyan na hindi natin lagyan ng fuel. Pero sa taas ng presyo at saka maintenance, kailangan din nila ng subsidy, which is very helpful sa mga operators at drivers. Nilinaw din ng opisyal na ang fuel subsidy mula sa LTFRB ay magkaiba sa cash relief assistance mula sa DSWD. Ang mga nakatanggap na ng cash relief assistance sa DSWD ay makakatanggap pa rin ng fuel subsidy mula sa LTFRB. Ayon pa sa LTFRB CAR, nakalaan na ang pondong ipapamahagi at kasalukuyan ng inilalabas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bagamat hindi pa matukoy ang eksaktong bilang ng mga susunod pang tatanggap dahil batch by batch ang implementasyon. Sinabi ng ahensya na target ng pamahalaan na maipamahagi agad ang subsidy sa loob ng taon. I cannot really tell what exact date, pero within this year naman hindi aabot sa ilang taon yan. Dapat kasi order ng President has to be released immediately. Kaya actually naka-allocate na po lahat yan, yung mga nandiyan na po rini-release. Pero may konting pine-verify, clean up po ng office kasi meron na po yung card, rin makuha po bakit ganun na-release na sa card yung ATM. Tapos may nailagay. So maybe kamali lang na isulat din sa check. Kaya biniling para hindi madoble na may release. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa. Kahit pa paano makakatulong din konti pa sa maintenance na taxi. Sobra, napakatumal, sobrang tumal. Kahit ako yung boundary halos wala na. Binawasan ko ng kalahati. Marami pong tulong sa amin ito dahil kuwan sa maintenance ng sasakyan namin. Gulong, brake pad sa kawan, pagdagdag sa maintenance na lang. So, malaking bagay ito, malaking epekto nung tumaas ng diesel dahil wala tayong pagkuhanan ng lagkita kung mataas ang diesel. Samantala ay pinapaalala ng LTFRB CAR na kinakailangang kumpleto ang mga dokumento ng mga benepisyaryo upang maging maayos ang proseso ng pagkuha ng subsidy. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa,
Layunin ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng mataas na gastusin sa transportasyon at masuportahan ang kabuhayan ng mga tsuper at operator na makapagsilbi at maghatid ng tuloy-tuloy na serbisyo. Mula rito sa Pacdal, Baguio City, ako po si PIA ISU Intern Caris Ann Reyes para sa PIA Cordillera. Inaasahang mapaayos pa ang trabaho sa National Bureau of Investigation Cordillera. Ito ay kapag nakumpleto na ang bagong gusali na ipapatayo ng ahensya. Karagdagang detalye, hatid ni Debbie Gasimi. Inaasahang mahasa pa ang law enforcement at investigative capabilities ng National Bureau of Investigation Cordillera kapag naipatayo na ang bagong 6-story regional office building sa Baguio City. Nitong Hunyo 3, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyekto. Ayon kay NBI Regional Director Janet Francisco, ito ang unang phase pa lamang ng proyekto na napondohan ng 50 million pesos. Anya, humingi na rin sila ng karagdagang pondo para makumpleto ang buong gusali. Kapag nakumpleto na ay magkakaroon ito ng state-of-the-art equipment, cybercrime center, forensic laboratory at mas malaking espasyo para sa NBI clearance applications. We requested for additional 300 million budget. Mas malaki siya and then mas friendly sa mga clients po natin and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado unlike the old building na talagang medyo lumang-luma na po talaga kasi almost 48 years po yan na nagsilbi sa amin ng old building. Binigyang diin naman ni NBI Assistant Director Eric Mercado na magbago man ang struktura at mga pasilidad ng NBI, mananatili ang kanilang commitment para sa tapat na serbisyo sa bayan. Maaaring may dumarating na mga opisyal, nababago ang mga namumuno, pero isa po ang nanatiling matatag, matibay at ating pinagmamalaki. Ito po ay ang marangal at tapat na paglilingkod sa bayan. Ano man po ang maging kapalit nito. Nagpahayag naman ang suporta si Mayor Benjamin Magalong sa proyekto kung saan tiniyak din ito na handa ang LGU na magbigay ng kinakailangang suporta ng NBI. Natutuwa naman ako na finally magkakaroon ng maayos na workplace ang NBI kasi naawa ko sa kanila eh. Alam mo, magagaling yung mga tao dyan pero kung ganyan naman ang itsura ng opisina mo na walang ayos, parang nawawalan ka ng pride, nawawalan ka ng dignidad. Ano? At syempre, yung workplace, sabi ko kanina, it influences actually the behavior of the people in that workplace. Ang bagong NBI Regional Office ang papalit sa lumang gusali ng ahensya na ipinatayo noon pang 1978. Debbie Kasingan para sa PIA News, Cordillera. Ipinagdiriwang ngayong linggo ang Philippine Eagle Week. Imahe ng agila at iba pang likas na yaman ng Cordillera, tampok sa isang exhibit sa Baguio City. Tunghayan ito sa report ni PIAUC intern Mark Angelo Villanueva. Sa temang lahat kasama at lahat may papel, nagsama-sama ang iba't ibang sektor dito sa SM Baguio City ngayong June 1 para sa pagbubukas ng Philippine Eagle Week 2026. 3, 2, 1. Tampok ang isang exhibit sa SM City Baguio kung saan makikita ang Philippine Eagle sa isang artwork ng mga lokal na artist at imahe ng Philippine Eagle na matatagpuan sa lalawigan ng Apayao. Makikita rin dito ang iba pang mga hayop at puno sa Pilipinas. Ayon kay Jason Ibanez, Director for Operations ng Philippine Eagle Foundation, layunin ng programang ito na ipakilala at bigyan diin sa publiko ang pangangalaga at pagkonserba ng pambansang ibon ng Pilipinas, ang Philippine Eagle, at kung gaano ito kaimportante sa kalusugan ng kalikasan at sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Philippine Eagle Week is a national event and it's a week-long celebration to highlight yung conservation needs ng Philippine Eagle but also how special yung ating national bird. Of course, we want people from across the Philippines to really value yung ating national bird not only as a beautiful animal that's unique to the Philippines but also as a symbol of the country. And we're actually doing the celebration together with the Department of Environment and Natural Resources
at multiple places. Bukod sa Baguio City, ang national event na ito ay inihahandog din sa iba pang panig ng Pilipinas. So practically, we're now in a very special and exciting stage ng conservation because itong Philippine Eagle Week celebration and events are happening across the country. Hopefully, so that the general public would help out and support the conservation of our national symbol. Ang kauna-unahang pambansang ibon ay hindi ang Philippine Eagle, kundi ang Maya. Ngunit dahil karaniwan din ito sa ibang bansa sa Southeast Asia, pinili maging pambansang ibon ang agila dahil ito ay natatanging apex predator o bird of prey na mahahanap lamang sa Pilipinas. Isa rin sa mga dahilan ang malawak na teritoryong kinakailangan ng Philippine Eagle na halos 7,300 hectares. Sa pagprotekta sa kanilang tirahan, napapangalagaan din ang mas malawak na bahagi ng kalikasan. Ayon naman sa ilang kabataan, mainam na mapangalagaan ang pambansang ibon sapagkat sila ay simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Just para siyang yung Philippine Eagle sa akin, parang na siya sa atin. Isa na siyang simbolo ng pagka-Pilipino natin. So, as Filipinos, we should also learn dapat kung paano siya pahalagahan. Hindi lang yung basta-basta nakita mo lang, papabayaan mo. Kailangan natin matutunan paano siya pahalagahan. As a community, dapat nating protektan yung Philippine Eagle. Kasi yun nga, di lang naman isang tao. For example, di lang naman pwedeng DNR lang yung gumalaw. It needs a collective effort from the community in order to protect our species. Ang pambansang ibon ay hindi basta-basta na ginawang simbolo ng Pilipinas, kundi ito ay ginawang kahulugan ng pagmamahal sa kalikasan, pagkakakilanlan ng mga Pilipino at inspirasyon upang magkaisa sa layuning pangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Ang hamon ng pangangalaga sa ating kalikasan ay hindi lang responsibilidad ng iisang sektor, kundi isang kolektibong laban para sa ating kinakapalooban. Ako po si PAAUC Intern Mark Angelo Villanueva para sa PAA News Cordillera. Patuloy ang kampanya ng iba't ibang sektor para mapagtibay ang pagtindig ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Marami ang nagpahayag ng suporta kung saan lumahok sila sa akyat para sa West Philippine Sea sa Banawe, Ifugao. Magbabalita si Clint Isvan Tutanes. Mahigit 150 na mga individual mula sa Cordillera at iba't ibang lugar ang aktibong nakilahok dito sa akyat para sa West Philippine Sea Batad Trek dito sa Batad, Banawe, Ifugao. Ayon sa ilang mga residente ng Ifugao at mga turista, mahalagang binibigyan ng suporta ang karagatan. Para sa kanila, nararapat lamang na ito ay ipaglaban sapagkat ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas. It also speaks of something na we should do in terms of preserving our sovereignty in the Philippines. So, it's very much meaningful na dito ginawa talaga yung akyat para sa West Philippine Sea because it asserts our sovereignty over the West Philippine Sea. And sino pa ba sa Pilipinas ang nag-assert ng sovereignty nila over sa mga nagnais na sumakop dito sa Pilipinas, if not yung tao dito sa Cordillera. Kailangan po natin protektahan ang ating West Philippine Sea dahil ito po ay unang-una sa lahat, ito po ay pamana sa atin. Alam na natin na kapag pamana po ito ay kailangan natin protektahan at ito po ay turo sa atin ng mga ninuno. Kagaya ng ating kultura na kailangan natin, kahit nagbabago ang panahon, kailangan natin protektahan, paglaban ang anong meron sa atin. Para sa akin, importante yung cause para suportahan ang West Philippine Sea dahil unang-una, as a Filipino, kailangan nating suportahan kung anong sa atin. Ipagtanggol kung anong meron sa atin at pahalagahan kung anong meron sa atin. Nagpapasalamat naman ang Philippine Coast Guard sa pagsuporta ng mga kababayan sa laban sa West Philippine Sea. Umaasa din ang mga ito na mas matututunan pa ng mga kabataan ang tungkol sa karagatan. All generations, not only yung mga may alam na, tayong mga nasa tamang edad na, also the future, yung mga kabataan natin. Sana matutunan din nila kung paano tayo pwedeng lumaban para sa West Philippine Sea
Ang paglaban naman kasi hindi lang siya through fighting sa frontline. It is also general knowledge na dapat yung mga kabataan natin is nandyan sila, mulat sila, alam nila kung ano yung pinaglalaban natin para sila balang araw ituloy nila kung ano yung mga umpisahan natin. Ang akyat para sa West Philippine Sea Batad Trek ay bahagi ng 4th Iwang at Batad o Tinamon Rice Harvest Festival na naglalayong kumuha ng mas malakas na suporta para sa West Philippine Sea. Bagamat malayo ang Cordillera sa karagatan, ang aming sigaw, Unti-unting isinasagawa ang restorasyon ng Batad Rice Terraces sa Banawe, Ifugao na nasira sa pananalasa ng malakas na bagyo noong nakaraang taon. Trek for a Cause na katutulong sa pagsasaayos sa lugar. Nagbabalik sa report si Clint Isvan Tutanes. Magiging malaking tulong para sa restorasyon ng rice terraces dito sa Batad Banawe, Ifugao ang isinagawang akyat para sa West Philippine Sea Batad Trek kamakailan. Kilala ang Batad sa Mall Amphitheater nitong rice terraces na talaga namang dinarayo hindi lamang ng mga lokal na turista kundi pati na rin mga banyaga. Ngunit ang rice terraces na ito ngayon ay may tila ba malaking pilat. Ang markang ito ay dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan Nobyembre ng nakaraang taon. Upang matulungan ang mga rice farmers sa restorasyon ng mga palayan, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng Batad, katuwang ang Philippine Coast Guard ng Trek for a Cause. This is for the restoration of our rice terraces. Kung anumang maipon dito, pupunta dyan sa mga farmers natin para makatulong sa restoration ng Batad rice terraces na ito makikita natin na nasira dahil sa recent typhoon last year 2025 was November 10 because of Typhoon Uwan. Para naman sa lokal na pamahalaan ng Banawe at ilang mga residente dito, mahalaga ang restorasyon ng mga rice terraces sapagkat ito ang pagkakakilanlan ng Ifugao. By preserving the Batad rice terraces, by restoring the Batad rice terraces, it's also a way of preserving our rich cultural heritage which we could offer not just in the Philippines but the entire world. Para po sa akin na nakatira dito o taga Banawe po, napakahalaga po na kailangan po nating i-restore ang ating rice terraces sapagkat ito po yung sabi natin nagbumubuhay sa atin. Nagsimula ang restorasyon ng mga rice terraces sa Food for Work ng DSWD. May mga inaasahang tulong din mula sa tupad na programa ng DOLE at sa pamahalaan panlalawigan ng Ifugao. Sa nalikom na suporta mula sa Trek ay inaasahang maibabalik ang dating ganda ng rice terraces dito sa Batad. Mula sa Banawe, Ifugao, Clint Isvan Tutanes para sa PIA News, Cordillera. Ginugunita ngayon ang Philippine Flag Days bilang pagpaparangal sa bandila ng Pilipinas. Huling parangal sa watawat ng Pilipinas isinagawa sa Baguio City. Karagdagang detalye mula kay PIAUC intern Alicia Faith Marshall. Kasabay ng paggunita ng National Flag Days, isinagawa ng Baguio City ang huling parangal sa watawat ng Pilipinas. Pinangunahan ito ng Boy Scouts of the Philippines sa ginanap na flag raising ceremony nitong June 1. Ang huling parangal sa watawat ng Pilipinas ay ginagawa para bigyang pugay ang serbisyong ibinigay nito. Nakasaad sa Section 14 ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines na ang lumang watawat ng Pilipinas ay hindi dapat ibasura pero susunugin at ang mga abon nito ay kokolektahin at ililibing. Bilang bahagi ng programa, pinikas ni Dean Marvin Carrion ng Boy Scouts of the Philippines ang tulang pinamagatang Ang Aking Bandila ni Sirio H. Panganiban. At sila'y nagbangon sa unang paglaya at pagkakaisa. Mahinang sandata at marupok na bisig dahil sa bandilay nakapananaig. Ang isang bayani o isang panitik dahil sa bandilay may tula o bagwis. Makata't bayani, awit ng laya, hahanap sa langit. Kung langit ay wala, tabak na ang lunas
sa dusat hinagpis. Ang mga abonong sinunog ng bandila ay kinolekta, inilagay sa sisitlan at inihimlay sa Baguio City Hall Garden. Ang flag retirement ceremony ay bahagi ng National Flag Days na inoobserbahan mula May 28 hanggang June 12. Mula rito sa Baguio City Hall, ako po ay si PIA-UC intern Alicia Faith Marshall para sa PIA News Cordillera. Isinagawa ang Little Artist Workshop para sa mga bata sa Baguio City. Habang bata pa ay hinuhubog na ang kanilang kakayahan sa art. Silipin natin ito sa report ni PIA-ISU intern Rench Garcia. Hulayan, likhain at ipahayag ang talento. Yan ang layunin ng Little Artist Workshop na nagsimula ng Mayo at magtatagal hanggang ngayong buwan ng Hunyo rito sa The Brent Guest House, Baguio City. Layunin ng programa na hubugin ang talento at malikhaing pag-iisip ng mga bata sa pamamagitan ng pagguhit gamit ang iba't ibang art materials tulad ng lapis at charcoal. Sa bawat sesyon, matututunan ng mga batang kalahok ang iba't ibang konsepto ng sining tulad ng hugis, texture, liwanag at visual storytelling habang gumagawa ng sarili nilang obra. This workshop is for 5 years old to 13 years old and madedevelop nila yung fundamental skills in drawing and also painting. And then, para ma-harness nila yung creativity nila and para mag-enjoy din sila since it's summer and almost end na ng summer vacation nila. Sa kasalukuyan, nasa 7 bata ang lumalahok sa programa habang mayroon ng kabuang 14 na sesyon para sa drawing at painting. Dahil sa positibong pagtanggap sa programa, pinag-aaralan na rin ng mga organizer ang posibilidad ng pagdaraos ng mga kahalintulad na aktibidad sa mga susunod na buwan. We plan to extend or maybe another venue or maybe another event for kids. Naturally, kids are artistic and para ma-develop pa nila yung skills na yun. And maybe in the future, kung gusto nila maging artist, they can use it. Itatampok ang likhang sining ng mga kalahok sa isang mini-exhibit na gaganapin sa Hunyo 20 at 21 sa The Brent Guest House bilang bahagi ng pagtatapos ng programa. Patuloy namang inaanyayahan ang mga batang nais mahasa ang kanilang talento sa sining na makibahagi sa workshop na ito. Para sa karagdagang impormasyon at pagpaparehistro, maaari makipag-ugnayan sa mga organizer ng programa. Ako po, si PIA-ISU intern Rench Garcia para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagtataguyod ng dekalidad na kape, ipinagdiriwang ng Itogon Benguet ang Siijup Festival, Green Coffee Bean Competition, isinagawa. May report si Angelica Sebastian ng DTI Baguio Benguet. Bilang pagtatapos sa selebrasyon ng Farmers and Fisher Folks Month, ipinagdiwang ng munisipyo ng Itogon sa Benguet ang Siijup Festival kamakailan. Tampok sa nasabing pagdiriwang ang parada ng mga farmers and fisher folks mula sa iba't ibang barangay ng Itogon at ang synchronized sip o ang sabay-sabay na pag-inom ng kape. Kabilang din sa aktibidad ang Coffee Pavilion ng Department of Trade and Industry kung saan ay ibinida ang coffee brewing demonstration at ang kape ng Itogon. Binigyang diin ni Vice Governor Mary Rose Fongwan Kepes ang kahalagahan ng kape sa pagpreserba ng tradisyon ng kape sa Benguet. Saving coffee that's in Benguet is saving our identity. Ito namin kung baralakan. Salamat na lumulibag ka ng negosyante all the way from Batangas, Nueva Vizcaya, many businessmen from Manila. Nung apay na malita yung the system, kaya nagtiti at bali nga wakang nagagusiti farmers na kumpulan ni Takpi. Kaya, protesta, natanda, isulti na, kung ipati, itahan yung sa bakit sila, naawaran yung identity in Benguet. Kanya, Takpi na dinatan na gapot dinatan in University in Manila, naging Benguet or Pakil. Ito nga data, the ordinance na
na ang aking independent province is PPA, promoting and protection to our coffee farmers. Ang Sijup Festival ay nagsimula sa bisa ng Municipal Ordinance No. 173 Series of 2025 ng Itogon upang mabigyan ng mas malalim na suporta ang industriya ng kape sa munisipyo. Ang Sijup ay lingwaheng Ibaloy na nangangahulugang pag-inom ng mainit na kape. Mula rito sa Itogon, Benguet, Angelica Sebastian Kabatik ng DTI Baguio Benguet, Angat Negosyo, Asenso Trabaho, Alagang Consumer para sa bagong Pilipinas. Ipinagdiriwang ngayong Hunyo ang Pride Month bilang pagkilala at pagtataguyod sa karapatan ng LGBTQ+ community. Pero paano nga ba ito nagsimula? Alamin sa report ni PIASU intern Jelton Miliano. Pagbati ng maligayang Pride Month Cordillera Region. Tuwing buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Pilipinas, ang Pride Month. Isa itong panahon ng pagkilala, paggalang at pagdiriwang ng mga miyembro ng LGBT community at sa kanilang mga naging ambag sa lipunan. Ngunit, saan nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng Pride Month? Ayon kay K. Tyler Christensen, isang profesional na lektor sa mga departamento ng Panitikan at Critical Race, Gender and Culture Studies ng American University, nagsimula ang Pride Month bilang paggunita sa Stonewall Uprising na naganap noong taong 1969, ika-28 ng Hunyo sa New York City, United States. Sa panahong ito, sinalakay ng mga pulis ang Stonewall Inn, isang kilalang lugar na pinupuntahan ng mga miyembro ng LGBT community. Ngunit sa halip na manahimik, nagkaisa ang mga ito upang tutulan ang diskriminasyon at pang-aabuso. Ang pangyayaring ito ay naging simula ng modernong kilusan para sa karapatan at pagkakapantay-pantay ng LGBT community sa buong mundo. Sa Pilipinas, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ang naganap noong taong 1994, ika-26 ng Hunyo, nang idaos ang kauna-unahang LGBT Pride March hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong Asya. Bagamat humigit kumulang 60 katao lamang ang lumahok, nagsilbi itong makasaysayang hakbang upang ipahayag ang panawagan para sa pagkakapantay-pantay at pagtanggap. Mula noon, patuloy na lumalawak ang kamalayan at suporta para sa LGBT community sa bansa. It will always be a battle It will always be a battle for the inclusivity and progress of para sa aming part nga ng LGBTQ. Yung matagal na nating pinaglalaban, which is the SOGI-SC, matagal na siyang hindi pinapasa, which is 2000 pa siya, di ba? So for me lang, kailangan lang natin i-open yung minds natin na hindi lang siya for the community but it's also for the straight people. Karapatan siya ng bawat isa, hindi lang siya para sa amin or hindi lang siya para sa inyo. It is a collective rights for all the people. Yun lang. Maging stay educated tayo sa struggles ng queer community kasi para sa atin, para sa queer community ay hindi lang tolerance ang kinukuha natin na trato sa Filipino community or anywhere in the Philippines, kundi acceptance ng buong buo. Para rin ito sa respect, sa dignidad, di ba? Sa kabila ng mga nakamit na tagumpay, nananatili pa rin ang iba't ibang hamon. Marami pa rin miyembro ng komunidad ang nakakaranas ng diskriminasyon sa paaralan, trabaho, at iba pang aspeto ng lipunan. It is important for us na i-celebrate siya syempre para ipagdiwang hindi lang yung identity, yung pagiging pagiging resilient, no, and of course every person matters for us, no. Every celebration should be celebrated and para na rin parang ipakita na rin sa mundo na we exist. And so that's why we have to celebrate it. So for this year, actually ang dami namin na-prepare, no? So Micom started, nakakaunti lang sila. And then yan, since marami na tayong members, marami na tayong estudyante na lumalabas sa closet nila. So us,
from the Guidance Services and Wellness Center. And as part of the LGBTQIA community, we focus more on taking care of their mental health. So that's why we invited persons na pwedeng mag-share ng knowledge about nila about how important mental health is to us din. Ang Pride Month ay higit pa sa mga parada at pagdiriwang. Ito ay paalala ng tapang, pakikibaka at tagumpay ng mga taong patuloy na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay. Habang ipinagdiriwang natin ang Pride Month, naway magsilbi itong inspirasyon. Ang selebrasyong ito ay protesta upang ipaglaban ng pagkakapantay-pantay, pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Kaya kasama nyo ang PIA sa pakikibaka. Ako si PIA ISU Intern Jalton Miliano para sa PIA News, Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app, sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, Naimbag Amalam.